Hello. Ayan. Good morning po. Good morning. Batiin po natin mga kapatid natin. Good morning. Good morning. Ayan. Parang nakaraan linggo, problemado tayo sa upuan. Ngayon, kahit saan yung gusto umupo. Pwede. Maluwag ulit. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin ang Panginoon at ngayon po ay June 22. Kita niyo po, no, magtatapos na uli ang buwan ng June. No? Oo. So, kaya sumisilip na uli siya. Papakita na po uli. Napakabilis po ng panahon. At so, sobra na po tayo sa kalahati ng taon. Kaya talaga, mas lalo po tayong dapat magpursige sa gawain ng Panginoon. Amen? Ngayong araw po na to ay marami tayong ipapanalangin na ngayon po may nagse-celebrate at mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Ngayong araw na to ay kaarawan po ni Tatay Chris. Yay! Ngayong araw po mismo, June 22. Happy birthday tayo. Mag-pray natin sila. Bukas po si Kay, June 23. At sa Friday, sa June 27, si Nanay Saleh. Yay! Amen. Meron pa. June 25. Sorry, apat na mata. June 25. Sino yan? Si Girlie. Yay! Tama-tama, sa June 29, Pat bless tayo. Kaya yung mga 23, 25, Nanay Saleh, sa Sabado na yan eh. Salit nyo eh. Joke lang po. Wala pong ano rito. Walang sapilitan. Kung gusto nyo magpakain, walang problema. Kung wala kayong papakain, wala rin problema. Amen! Biruan lang po lagi yung ating ano rito. Sige po, tayo po ay manalangin na. Nasaan na yung mga tatay? Wala na, kasi tapos na yung Father's Day. Sabi ko naman, ang gawain, hindi lang siya dahil may event. No? Kaya yung kung minsan yung nakakalungkot, kaya minsan ayaw mo na ng event. No? Wala na lang siguro sa isang taon, wala nang ganun. Kasi aatin lang sila kapag may event. Pag walang event, back to normal. No? Ang talaga kung sumasamba, gusto makilala ang Diyos, at katulad na sinabi ni Pastor Junel, hindi ko naman makikilala ang Diyos ng isang isang atin, isang taon, 2 taon. Actually, up to this moment, for how many years in our lives, up to now, ang Diyos ay nagpapakilala. Kaya kung titigil ka na isang beses, 2 beses, isang taon, akala mo kilala mo na ang Diyos, well, nagkakamali po tayo sa bagay na yan. Amen. Dahil ang Diyos natin makapangyarihan at lagi po yan nagpapakilala. Amen. So sige po, pag-pray na po natin itong mga may kaarawan sa araw na to. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Napakabuti mo, O Diyos. Yung kadakilaan mo, hindi yan nagkukulang. Hindi rin nababawasan. Yung kabutihan mo at biyaya mo, hindi mo rin binabawasan. Kami man ay nababawasan, pero ikaw hindi. Dahil hindi nakadepende sa aming mga tao kung ano ang karakter mo, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari. Ano man ang tao ang nawawalan. Hindi po ikaw, dahil ikaw ay Diyos na. Kaya maraming salamat po. Ngayon po, Panginoon, ay nagdiriwang ng kaarawan niya si Tatay Chris. Lord, maraming salamat sa panibagong taon na muli mong idinagdag sa Kanya. At marami pa pong taon, ang dalangin po namin sa Kanya, magandang kalusugan, walang sakit karamdaman, hindi lang siya, maging ang Kanyang buong sambahayan. Kasama na ang Kanyang apo, Panginoon. Salamat po sa sambahayan ni Tatay Chris. Lord, alam, mas kilala mo siya kaysa sa amin. Ano man ang kahilingan ni Tatay, Panginoon, sa araw na to, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob po ito. Gawin mo po siyang masayang-masaya ngayong araw na to at sa bawat araw na
kanyang buhay. Ganon din, Lord God, si Kay at si Nanay Shalay, na sa mga darating na araw, pati na rin po si Girlie, na sa mga darating na araw, magsa-celebrate sila ng kanilang mga kaarawan. Thank you din, God, sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanila. Ganon din ang panalangin namin lahat. Maraming pang taon hanggang sa kami, Panginoon, ay makapulpil kung ano ba yung mission namin sa mundo na to. Magawa namin ang kalooban mo, magawa namin ang mga pinag-uutos mo, makilala ka pa namin ng lubos-lubos, O God. Pagpalain mo ang mga tao na to na may kaarawan, O God. At ikaw po yung magbigay sa kanila, magpahayag sa kanila, ano man yung mga regalo gusto nilang matanggap, Panginoon, ipagkaloob mo po yun sa kanila, O Diyos. Lalo iyon ay naaayon sa iyong kalooban, walang makahahadlang niya, Panginoon, walang makasasagaban po niya, Panginoon. Kaya salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na to na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito ngayon, patuloy na niluluwalhati ka po ng aming mga buhay. Hayaan mo sa pag-aaral natin ng iyong salita. Wala kaming ibang itataas at luluwalhatiin, dadakilain sa lugar na to at sa bawat buhay namin, maging sa mga salita na aaralin po namin, tanging ikaw lang, Panginoon Jesus. Kaya Lord, malugod ka sa bawat isa sa amin. Kilala mo kami, Panginoon, ano ang nasa isip at puso namin ngayon bago kami pumunta rito, anong kalagayan namin, Panginoon, na wala kami dito sa iglesia na ito, Panginoon. Alam mo ang mga kaganapan sa aming mga buhay at kilala mo kami. Nawa, lagi mo kami nakikita at dinadatnan na kami ay tunay na sumasamba sa iyo. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Amen! Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na to, ngayong buwan na to, ay marami po tayong gawain. Amen. Sa Sabado, meron tayong gawain dito alas 6 ng gabi. Kaya nawa po, marami po yung makadalo para tayo po ay magsama-samang sambahin ang ating Panginoon. Amen. So, napanood nyo na yung movie na Pursuit of Happiness? Sino nakakaalam mo? Yung pelikula Pursuit of Happiness? Wala. Si Will Smith po yung bida doon. Actually, 2006 pa yung movie na yan. Yung konting background lang. Dahil meron po itong relevance sa ating pag-aaralan. Yung movie na yon ay single parent si Will Smith. Hirap na hirap po sila. Bilang siya po ay tatay, may anak siyang maliit. Hirap na hirap. Yung literal na hirap sa buhay. No? Hindi po biro yung pinagdaanan niya. Ilang magtatay, natutulog sila sa daan kasi nga kapos po sila, wala po sila, kahit po sa pagkain, hirap na hirap po sila. Kaya nga ang pamagat ng Pursuit of Happiness. Ang tanging nais bilang ama, ang tanging nais niya, yung kaligayahan nilang mag-ama. Napakasimple, di mo ba? Maging maligaya po silang magtatay. Siyempre, lalo na yung kanyang anak. Anong ibig sabihin ng pursuit? Anong pursuit sa Tagalog? Sige nga, yung matatalino dyan, kaway-kaway. Anong pursuit ng Tagalog? Hindi ko masyadong maano eh. Pursuit, P-U-R-S-U-I-T. Dreaming. You are dreaming. Not necessarily dreaming. Missing. Pursuit. Ito po sasabihin ko sa inyo sa English. Tagalogin ka na lang. Pag sinabi po natin pursuit, the act of trying to achieve a plan, activity, or situation, usually over a long period of time. Yung pinupursu mo, yung hinahanap mo, yung gusto mong makuha, yung gusto mong ma-achieve, yung gusto mong mapunta sa'yo, pero hindi po siya madali. Anong sabi? Over a long period of time. Yan. Kaya yung movie na sinasabi ko, Pursuit of Happiness, kasi hindi naman naging madali. Yung buhay nila, nasa isang iglap, umayos na yung buhay nila eh. Hindi po siya ganon. So, tayong mga tao, usually, anong pinupursu natin? Kayo nga, naisip niyo na ba? Ano ba yung pinupursu ko sa buhay ko? Ano ba yung pinupush ko? Ano ba yung gusto ko talaga ma-achieve? No? Ano ba yung gusto kong makuha sa buhay ko?
Amen? Meron tayo po mga ganyan eh. At usually, kapag tinanong mo ang mga tao, ano ba yung gusto niya ma-achieve? Ano? Ang sagot? Kayamanan. Tama? Kayamanan, magandang buhay, kasaganaan, ano pa? O, yung karangalan, kasikatan, pera, yun yung pinupurso mabuti ng mga tao ngayon, di ba? Ang mga tao hindi magiging masaya kapag walang pera. Kaya, hinahanap, hinahabol, pera. Masama ang pera? Hindi. Uulit-ulitin natin. Hindi masama ang pera. Pero kung yun na yung nagiging dahilan ng pagiging pagbuhay mo araw-araw, you're pursuing for the money, yun yung hindi na po maganda. Bilang mananampalataya, ano dapat yung nagiging goal natin? O yung gusto nating ma-achieve? Masama bang ano ng katagumpayan sa buhay? Hindi rin naman masama. Kaya lang, bilang ikaw ay mananampalataya, dapat ang pinupurso natin ay yung katulad ni Pablo. Ano po yun? Pupunta tayo sa main verse natin. Philippians chapter 3, verse 8 to 10. O yung iba naman, pinupurso, magkaroon ng future. Philippians chapter 3, verses 8 to 10 po, yung ating main verse. Philippians 3, sa Tagalog, Filipos, nasa bagong tipan po tayo. Philippians 3, verses 8 to 10. Nakita niyo na po? Yan, nakita na po natin. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin. Oo, sabi ni Pablo, inagay kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalo mahalaga. Ano yung lalo mahalaga para kay Pablo? Ang pagkakilala kanino? Kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Si Pablo po yung sasalita ha. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuuan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, bakit sa pananampalataya. Magkaiba po yung sinabi niya pagiging matuwid. Nakita po ninyo, hindi niya hinahangad na maging matuwid ayon sa kautusan, kundi sa kaloob ng Diyos na pananampalataya. Verse 10. Ang kaming hangarin ko ngayon ay lubosang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Salamat Panginoon sa umaga na to. Naging mo Panginoon i-bless ang mga word mo for the day. We ask the Holy Spirit to give us the knowledge and the wisdom and reveal and speak to each and every one of us, Lord God, upon this word in Jesus' name. Amen. Si Pablo po, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi siya mahirap. Amen? Siya po ay Roman soldier. Hindi mahirap si Pablo. No po? Pero anong sabi niya? Makihati sa hirap ni Kristo. Matulad siya kay Kristo. At alam naman natin ang buhay ni Pablo nung siya ay si Saulo pa. Kung paano yan tinuligsa ng mabuti ang mga Kristiyano. Si Pablo, nung si Saulo pa, ang pursuit of happiness niya ay mamatay ang mga Kristiyano. Totoo po yan. Kaya nga siya pupunta sa Damascus para ibigay yung sulat na dala-dala niya doon sa pinuno doon para hulihin niya ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya kung natatandaan niyo yung sinabi ni Pastor Jonel na Sunday, yung salilang Kristiyano sa Biblia, hindi po siya maganda during that time. Kasi sila yung mga pinapatay, sila yung mga hinuhuli, sila yung mga binabantayan.
Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ikumulong, ikaw ay uhulihin, parurusahan, at kung ano-ano ang gagawin sa'yo. Tutulig sa iyo, ipe-persecute. Yan po ang Kristiyano saan? Sa Biblia. Amen. Katulad na po ng sinasabi, itong pinag-aaralan natin, pero po yung medyo relevance, buksan lang natin bago tayo magpatuloy. Sa unang Korinto po, basahin natin, 1 Corinthians 2:1. Unang Korinto 2:1. 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Sabi po rito, mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Sabi niya sa verse 2, ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesu Cristo na ipinako sa krus. Ayan. Sa pagbibigay po natin ng mas supporting verse pa dito po sa ating main verse, na kung saan, sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko doon sa verse 10 ay lubusang, hindi nga ba kilala si Kristo? Sa palagay po ninyo, hindi niya ba kilala si Kristo? Kilala niya! Kaya nga siya naging tagapaglingkod eh. Tama? Kaya nga siya servant, kaya siya minister, kaya siya alagad ng Diyos. Dahil kilala niya si Kristo. Bakit ito pa rin yung pinupursue ni Pablo? Hindi ko ba kayo nagtataka? No? Kilala ko naman na ito eh. Ba't yung pa rin yung gusto ni Pablo na kilalanin ng lubos si Jesu Cristo? Kasi nga po, kailan pa nasulat ng Biblia? Kailan pa nabuhay si Pablo? Diba matagal na? Napakatagal na pong panahon kumpara sa panahon natin ngayon. Pero, anong ibig natin gustong sabihin dito? Na hanggang ngayon, nagpapakilala pa rin ang Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kilala ko na ang Diyos. Nabasa ko na yung buong Biblia. From cover to cover, alam ko na ang Diyos. Kaya hindi ko na kailangan ng mga pagtuturo, hindi ko na kailangan ng mga training, hindi ko na kailangan ng mga Bible study, dahil kilala ko na si Kristo. Hindi ko natin pwedeng sabihin yan. Dahil patuloy na nagpapakilala ang ating Diyos. At gusto ko po maging maliwanag sa atin, gawin natin inspirasyon. Hindi natin pwedeng gayahin si Pablo. Hindi tayo pwedeng manggaya. Dahil hindi gusto ng Diyos ang manggagaya. Gawin natin inspirasyon si Pablo. Bakit? Sa papaanong paraan, sa pagpupursue niya, sa pagkilala, sa kanyang tagapagligtas. Amen. Gustong-gusto niya, gustong-gusto niya na makilala itong kanyang tagapagligtas. I-level mo yung percentage ng sarili mo, sagutin mo na lang sa isip mo. Gaano mo kagustong makilala at makasama ang tagapagligtas mo? Para siya ay hindi mo ipagpalit. Kahit kanino, kahit saan, kahit kailan, kayo na lang po ang sasagot. Gaano mo yung kagusto? Katulad ka ba nung sinasabi ko sa movie na Pursuit of Happiness na talagang hindi siya tumigil hanggang hindi niya nakakamit yung kaligayahan na yun na minimit niya para sa kanya at sa kanyang anak. Actually, hindi nga material yung ginusto niya eh. Happiness lang. No? Kasi magiging masaya ka ba kung natutulog ka sa daan? Di ba hindi po? No? Kapatid, gaano mo ginugusto to para hindi mo siya pagpalit? Para lagi mong ginugusto sa piling ng Diyos. O nagsasawa ka ng makinig. Paulit-ulit naman yung tinuturo nila pagkilala kay Kristo, pagkilala sa Diyos. Bakit ang hindi? Nabibilang na yung panahon natin. Bakit ang hindi? Nabibilang na po ang oras natin. Amen. Doon po sa, wala lang po kasi akong whiteboard. Gusto ko ng malaki. Dahil para pag nagsulat ako, malaki, para nakikita at nababasa ko. Meron po tayong may kahalang doctrinal ang pagtuturo po namin dito.
doktrina. Baka po maano niyo yung ma-misinterpret po ninyo. Ano yung doktrina? Ano yung pinaniniwalaan mo? Ano yung pinaniniwalaan natin? Ano yung pinanampalatayanan po natin? That is the doctrine. Amen! So dito po, meron tayong tinatawag na 5 solas. Uulitin ko lang, bagamat nasabi ko na po ito. Una, meron tayong tinatawag, this is in a Latin word tapos sa English. Sola Scriptura. Ang ibig sabihin ng sola Scriptura? Scripture alone. Sa atin po, wala tayong ibang pinagbabasihan ng pananampalataya natin at wala tayong ibang kinukuhanan ng aral natin kung hindi sa Biblia lamang. Kaya sola Scriptura. Ang pinaka-may authority sa atin ay ang Biblia. Bakit? Ito po ay salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ako nagsabi, hindi. Nasa John chapter 1. Basahin po natin. Doon po yan nakasulat. Sola Scriptura. So, Scripture alone. Sola fide. Ano yung sola fide? Faith alone. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Solus Christus. Ano yung Solus Christus? In Christ alone. Kay Jesus Christ lang po yung salvation natin. John 14:6, Acts 4:12. Napakaraming mga verses na nagpapatunay na ang kaligtasan nating mga tao ay tanging kay Yesu Kristo lamang matatagpuan. Walang ibang daan, walang bagong daan. Si Yesu Kristo lang. Kaya Solus Christus, wala nang ibang idadagdag. In Christ alone. Amen. Sola Gracia, grace alone. Sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay tinawag, kaya tayo ay pinili, kaya tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabait, hindi dahil tayo gumagawa ng mabuti. Yan po ay mga bunga ng pananampalataya, again and again. Kung ano man yung mga ginagawa nating kabutihan, bunga yan dahil ikaw ay kumikilala sa Diyos. Pero hindi ka maliligtas ng mga yan kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. And then soli Deo Gloria. For the glory of God alone. Amen. Lahat ng karangalan para sa Kanya lang. Lahat ng ginagawa natin para sa kalwalhatian lamang ng Diyos. Kung meron tayong gustong matuwa dito, kung meron tayong gustong i-please dito, hindi ang tao, hindi kung sino man, kung hindi ang ating Diyos. Yung po yung 5 solas. Na gagawin po natin series of teachings. No? Ngayon, ito po ay introduction pa lamang. Pero magiging series of teachings po natin ito. Siguro by July na, kasi baka maputol na naman ako next Sunday dahil may bisita po tayo. Pero iuumpisahan na po natin itong 5 solas na to. Sola, yung sola itself, the Latin word means alone. Kaya nga siya 5 solas. Ang ibig sabihin yung sola na yun ay alone. Sa Tagalog, lang, lamang. Sa English, only. Amen po. So, dito po sa pinag-aaralan natin, doon sa verse natin sa Philippians 3, verses 8 to 10, sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan. Lubusan. Ano yung lubusan? Talagang makilala niya na may kakompletuhan. Sino? Si Kristo. Amen. Pero may problema po tayo. Actually, marami tayong problema. Huwag niyo na sabihin. Kanya-kanya naman po tayo ng problema. Amen. Marami po tayong problema. But generally, ito po yung mga ilang bagay na problema natin or nagiging factor kung bakit po tayo minsan nalilihis, naliligaw, nanlalamig, nanlulupaypay, nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng pagkabagot. Una at pangalawa. Yung una, worldliness. Yung pangalawa, secularism. Medyo related po sa isa't isa ito. Ano yung worldliness? Halos lahat, sa panahon po natin ngayon, halos lahat ay nakaayon sa mundo, pati Christian life. Amen?
Alam naman po natin siguro kung ano yung nangyayari sa mundo. Pag sinabi po natin mundo, hindi yung nilikha ng Diyos na mundo. Pag sinabi natin mundo, yung sistema ng mundo. Ano na yung mga sistema ng mundo ngayon? Hindi ba tanggap kung ano yung hindi mabuti, yun ang tinatanggap. Yung mabuti, yun yung nagiging pangit sa paningin ng mga karamihan. Tama? Kung sino yung mabuti, siya yung pinagagalitan. Yung hindi mabuti, yun yung pinagtatanggol. Kumbaga, kung biktima ka ng krimen, yung killer ang may abogado. Ikaw na biktima ng krimen, bahala ka sa buhay mo. Parang ganyan. Di po ba? Lahat ng nangyayari sa mundo natin ngayon, nakaayon lang sa takbo, sa sistema ng mundo. Pati mga Kristiyano, sa totoo po, ang mga Kristiyano hati, lalo na sa panahon natin ngayon. Bakit? May mga Kristiyano na sang-ayon sila sa mga LGBTQ. Hindi po tayo galit sa kanila. Pero, anong maliwanag sa Biblia? Walang ganon. Amen. Walang ganon eh. Dahil nga sa Biblia, ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Bakit tao din naman sila? Sino ba nagsabi hindi sila tao? Wala naman nagsabi hindi sila tao eh. Pero yung sang-ayunan mo, kung anong gusto nila, kung anong ginagawa nila, at kung ano yung pagkatao nila, ay magkakaproblema tayo. Pag sinang-ayunan mo, bakit? Kasalanan na yung ginagawa, sinasang-ayunan pa natin. Ganyan nga po kahit na sa mga larangan ng pagiging Kristiyano. As a matter of fact, meron ng gay pastor. Kristiyano siya, pero gay siya. Kaya pwede mo ba yun? Di mo ba? Kaya sasabihin ng mga tao, mahal din sila ng Diyos, anak din sila ng Diyos. Ulitin ko, hindi sila anak ng Diyos sa ngayon. Kung hindi sila mananampalataya at mababago ng salita ng Diyos, ang katotohanan na masakit sa pandinig, hindi sila anak ng Diyos. Nilikha sila ng Diyos, pero hindi sila anak ng Diyos. Maliwanag po yan. John 1:12, pwede nyo tignan. May mga references po tayo sa Biblia. Kaya malakas ang loob ko. Kasi nakaayon, kaya nga sola, inintroduce ko sa inyo yung 5 solas. Nakaayon sa salita ng Diyos, yung mga sinasabi po natin. Di ba pwede mag-invento rito? Amen. So yan na po ang takbo ng mundo natin ngayon. Worldliness, masyado ng mga mundo. Anong gusto? Kung anong gusto ng laman, yun ang sinusunod. Eh, mas masarap sa labas kaysa sa church. Doon na lang ako sa labas. Tama? Mas masarap magsaya kaysa nasa church. Doon na lang ako sa pagsasaya. Amen. Dito nakakainit. Dito nakakabagot. Dito mainit. Dito wala kang gagawin. Nakaupo ka lang. Hindi nyo ba gusto yun? Nakaupo lang. Yan nga yung sinasabi ng Diyos na rest. Kaya nga ito ginawa ng Diyos, gusto niya talaga mapahinga ang kanyang mga anak. Gusto niya mapahinga ang mga tao. Bakit? Alam niya mula Lunes hanggang Sabado kung gano'ng pagod mo. Kaya gusto niya pagdating ng Linggo, makupo ka lang. Tapos makikinig ka lang ng salita ng Diyos. At ikaw ay mananampalataya, at ikaw ay malalakas, at magkakaroon ka ng kaligtasan, magkakaroon ka ng pagkilala sa tunay na Diyos. Amen. Pero sa panahon po natin ngayon, kung papipiliin natin ang karamihan ng mga tao, mas gusto nila yung kung ano yung ino-offer or inaalay ng mundo na to. Di ba rin marami pa naman Sunday? Di ba? Ganyan minsan ang katwiran ng mga tao eh. Marami pa naman Sunday, saka na ako aatin. Kasi marami pa naman Sunday eh. Hindi tayo nakakatiyak dyan, mga kapatid. Bakit hindi tayo nakakatiyak? Eh, tingnan nyo na yung nangyayari sa Israel. Hindi lang isa nakalaban niya ngayon. Kahit kayo, naalam niyo yung balita na yan. Tama po ba? Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia, Mateo 24. Magkakaroon ng mga gera, kagutuman. Alam niyo, hindi naman tayo nananakot. Kasi nakakatakot talaga mangyari ito eh. Sino ba may gusto maranasan to? Wala.
pero mangyayari. Bakit? Nakasulat na sa Biblia. Tapos ang pinupurso pa natin ay kung anong gusto ng laman ng mga tao, yun ang pinupurso ng mga tao ngayon. Dapat, gayahin natin si Pablo na pursuit of happiness natin o yung pinupurso natin ay ang makilala ang ating tagapagligtas. Amen. Ano po? Kaya nga, halagang sa isang taon, wala nang event. Kasi pag may event, doon lang madami. No? Ups noon, parang wala na lang din naman silang napakinggan. Nakakalungkot lang naman din po. Oo, totoo yun, wala naman sa atin yung kapangyarihan. Pero, di ba, although nabigay na natin yung part natin, napahayagan na sila ng salita ng Diyos, ay, siyempre nga, ang tao, ang desisyon, sa kanya pa rin. At the end of the day, ang magdidesisyon, ang tao pa rin. Kaya nga, hindi si Kristo ang nagdadala ng tao sa impyerno. Sino nagdadala ng tao sa impyerno? Sarili niya. Hindi si Kristo. Kasi sabi ni Christ sa Lucas, mas gusto niya lahat maligtas. Hinahanap niya yung mga nawawala. Pero nagdidesisyon yung tao, ayaw niya eh. Bakit? Mas masaya sa mundo. Mas masaya kung anong meron sa mundo. Sino sa inyo mas gusto pa yung nasa labas o mas pinipili kung anong gawain sa mundo kaysa yung gawain ng Panginoon? Kung ikaw ay Kristiyano at ganun ka pa rin, kapatid, baka hindi ka pa Kristiyano. Baka akala mo lang Kristiyano ka. Ano sabi? Ano kahulugan ng Kristiyano? Uy, nalimutan na nila. Tagasunod ni Kristo. Kung nasan si Kristo, nandun ka. Amen. Tanungin mo yung sarili mo, ganun na ba ako? Kung nasan si Kristo, nandun ako. Ay hindi, kung nasan yung tropa ko, nandun ako. Masaya dun eh. Ito, hindi ito mabibigay ni Kristo, yung kasiyahan ko. Tama. Sige, try mo. Magpaligtas ka dun sa tropa mo. Sa pagdating ng panahon. Tignan mo, maliligtas ka niya. Try mo din. Kung hindi mo iiwanan yung mga masasamang gawain mo, try mo kung talagang maliligtas ka. Sinasabi sa Biblia, yung mga masasamang gawain, walang kuwang sa kaharian ng Diyos. Amen. Kasi po, hindi pwedeng anak ka ng Diyos, pero yung ginagawa mo, hindi pagiging anak ng Diyos. Worldliness. Kung makamundo ka pa rin hanggang ngayon, ay mahirap po yan. Secularism naman, ang buhay at mga bagay sa mundo, yun yung mahalaga. Pagka-secular, lahat ng meron sa mundo, yun ang pinahahalagahan. Kaya nga, ang pamagat ng pinag-aaralan natin, our life's pursuit. Yung dapat na pinagtutunguhan ng buhay natin, yung dapat na ginugusto na ng buhay mo na i-achieve mo ay ang Diyos, si Jesu Cristo, our life's pursuit. Pag secularism, kung ano yung meron sa mundo, yun yung mahalaga sa Kanya. Tama. Amen. Marami na po ngayon, wala nang naniniwala sa life after death. Eh di kung mamatay, nakarinig na kayo ng mga ganyan? Eh mamamatay, di mamatay. O sige, mamatay ka. Wala daw problema talaga. Kung mamamatay ka. Ang tanong kasi lagi dyan, saan ka pupunta? Pagkatapos mong mamatay. Kung kayo po ngayon tatanungin, kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Pag namatay ka ngayon? Hindi po, totoo, di ba? May napansin kayo sa sarili nyo? Ano? Hindi kayo sigurado sa sagot, di ba? Hindi mo masabi na sa langit nga ba? Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, may something. Tama? Ito dapat yung i-pursue natin mga kapatid. Na matiyak natin na tayo ang pupuntahan natin ay kaharian ng Diyos. Dahil yun naman talaga yung
ending po ng lahat ng ito ay makapiling ang ating Diyos. Ano bang ending ng lahat ng ito? Ang ginagawa natin na to, hindi ba gusto natin lahat makasama si Kristo? Di yun yung pagsumikapan po natin. Huwag yung kung anong meron sa mundo na to. Sabi sa 1 John, balikan po natin yung 1 John, chapter 2, verses 15 to 17. Unang 1 po. Yung John, meron siyang number 1 sa unahan. Kasi merong wala eh. Bandang dulo na po yan. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Nakita na po? Not yet. Sige, antayin ko po kayo. First John, ano na? 2:15 to 17. Ito po sabi, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Ako lang yung bakit ha. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutok sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya kung nagpo-pursue yung inaano ng buhay natin, gusto ko ng mansyon, gusto ko ng kotse, gusto ko ng magandang asawa, gusto ko ng bagong asawa. Masama ba yun? Hindi naman masama, pero kung doon ka na nabubuhay, yun na yung pinopursue mo talaga sa buhay mo, doon magkakaproblema po tayo mga kapatid. Yung mga nakakatukso sa paningin, yung mga karangyaan, hindi naman ako may sabi. Yung Biblia, yung mga karangyaan sa buhay. Bakit? Pansinin mo, pag mayaman ka na, halimbawa maging milyonaryo ka na, makita ko pa kaya sa church? Palagay ko hindi na. Bakit? Wala ka na kailangan eh. Di ba, no? Halimbawa, sabi ng anak mo, Mama, kailangan ko na ano. Oo, doon ka agad. Wala nang dasal-dasal. Ito, di ba? O kaya yung mga talagang mayaman, di ba may credit card ka? Swipe mo yung card mo. Akong bahala. Wala nang dasal-dasal. Bakit? Meron na eh. Kaya kung magiging mayaman tayo, praise God. Pero huwag kang mawawala sa Diyos. Amen. Kasi baka sabihin nyo, mas doon sa church na yun, masamang yumaman. Hindi. No, wala tayong sinasabing masamang yumaman. Kung payamanin tayo ng Diyos, praise God. Pero huwag kang aalis at huwag mo kakalimutan ang Diyos. Huwag kang patatangay sa sanlibutan. Huwag kang patatangay sa mundo. Yun lang naman din yung paalala ko sa atin. Halimbawang mangyari na yan. Actually, hindi pa tayo mayaman. Minsan natatangay na eh. Tama? No. Hindi pa man talaga yung mayaman. Tignan nyo. Natatangay na ng sanlibutan. Pero anong sabi? Kung yan yung pinaggugustuhan natin, hindi yan umiibig sa Ama. Mapaparang naman, mawawala lahat to. No? Mawawala, ano bang meron sa mundo? Mawawala ang lahat ng bagay. Ano ang matitira? Salita ng Diyos. Saan ba natin makikita yun mga kapatid? Yung mapaparang ang lahat ng bagay bukod dito. Tapos ang matitira lang ay ang salita ng Diyos. Tingnan mo kung hindi mahalaga yan. Yun lang matitira. Lahat mawawala. Pati tayo mawawala. Ang matitira, salita ng Diyos. Bakit hindi mo pangahalagahan? Dito na tayo umapit. Ito yung pagsumikapan natin na ma-achieve natin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the more na makikilala natin ang ating Diyos. Amen. At ano sabi doon sa verse 17? Mapaparang lahat yan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, tingnan nyo ha, ay mabubuhay magpakailanman.
Kaya nga conditional tong sentence na to. Yung sumusunod, ngunit, kaya nga may ngunit siya eh. Sino lang yung magkakaroon ng buhay magpakailanman sa piling ng Diyos? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino yun? Yung tunay na Kristiyano. Tanungin mo yung sarili mo kung sumusunod ka nga sa kalooban ng Diyos o sinusunod mo yung kalooban mo. Amen? Itong mga nasa secular, wala nang spiritual dito. Hindi na nila pinahaalagaan yung spiritual na buhay nila. Wala na silang pakialam. Mag-church yan o hindi, mag-pray yan o hindi. Wala na silang pakialam. Yung mga secular. Yung mga makamundo. Wala na. Dahil ang gusto nila kung ano yung nasa mundo, kung ano yung masaya, ano yung maganda, ano maganda sa paningin, ano maganda sa pandinig. Yan ang mga gusto ng mga nasa secular. Tama po. Mga Kristiyano, anong musika ang pinakikinggan nyo? Sekular o Kristiyano musika? Pwede namang makinig ng secular, pero very tiny and limited. At pipiliin mo yung kanta na wala siyang ibang kahulugan. Alam mo yung kantang pure? Di mo ba? Naintindihan niyo ako, tama? Naintindihan niyo ako. Yung mga kantang malinis. Yun yung mga pwede nating pakinggan. Pero kung may, kasi pati Christian music ngayon, hinahaluan na rin nila ng, minsan nakala mo love song na lang din. Hindi po ako, sangayon sa ganun. Dahil hindi mo naman lover ang Diyos eh. Kahalay-halay. Di mo ba? Hindi natin lover ang Diyos. Diyos siya eh. Yung mga uri ng musika din po na pinapakinggan natin, yan, mga nasa secular. Kaway-kaway, shout out. Tingnan mo yung sarili mo. Anong gusto mong pinapakinggan? Anong mas gusto mong pinipili? Yung nasa mundo o yung nasa Panginoon? Mga awiting makalangit. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak. Talaga ba? Yan! Tama na ni RC. Hindi, di ba? Sabihin natin sa awit, gano'n. Eh, yun ba talaga yung nasa puso mo? Pag umaawit ka na awiting makalangit, puso mo ba talaga umiindak sa tuwa, umiindak sa gala, o wala kang nagana-gana? Amen? May napapansin po ba kayo, kahit mga Kristiyano? Pag nasa church nila, ang Kristiyano, ano bang napakalungkot nilang mag-awitan sa Panginoon? No? Bibihira talaga yung masaya. Papunta mo sa ibang church na kompleto yung banda. Di ano hinahanap mo? Diba? May pagkakaiba ba yung kanta nila sa kanta ng kulang ang banda? Ano bang kinakanta ng kompleto yung banda sa kulang ang banda? Baka kasi iba yung kanila, kaya masayang-masaya. Palakpakan, tatalong, sasayaw. Kapag marami, mas naa-uplift. Now, I know kung bakit ko konti ang mga tunay na Kristiyano. Kahit gusto natin maging marami, ang prayer natin ganun pa rin. Huwag niyo po ako mamimisinterpret. Pero ngayon, mas lalo ko na naiintindihan. Bakit kakaunti? Kasi ligligan. Matira nga matibay eh. Amen? Ang manatiling tapat. Tignan niyo ang nasa Bible, hindi magtiis hanggang wakas. Iko-correct ko kayo dyan. Ang sabi sa Bible, sa Mateo, ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Yung tapat sa Panginoon hanggang wakas, yun ang maliligtas. Pero ngayon tapat ka, tapos bukas hindi na pala. Maliligtas ka? Depende sa emosyon mo kasi yung yung mood mo. Ngayon masaya ako, bukas hindi na ako masaya. Ngayon malakas ako, yung spiritual ko, bukas hindi na. Hindi depende kasi sa sitwasyon.
sitwasyon ng buhay natin. Pero mga kapatid, kahit kung gaano kahirap yung nararanasan natin sa buhay, huwag mong kalilimutan, anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Huwag mong kakalimutan, meron tayong Diyos. Amen! Ano pangako ng Diyos sa Hebreo? Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Paano nagkakaroon ng problema sa verse na yan? Ikaw ang nangiiwan sa Diyos. Ang Diyos hindi ka niya niliwan. Di ka na binibitawan eh. Pero ikaw yung bumibitaw. May magagawa pa ba yung Diyos? Lahat na tinawanan ng Diyos. May kailangan pa bang gawin ng Diyos? Wala na. Napako na siya sa krus lahat-lahat. Nabuhay na siya. Binalik na sa langit. At darating na. May kailangan pa bang gawin ng Diyos sa atin? May kailangan pa ba siyang patunayan? Ay ipapakita sa atin? Para lang sabihin natin na talagang tayo nananampalataya sa Diyos? Wala na po. Nabigay niya na lahat. Ang mga natitira ay sa atin na pong bahagi. Part na po natin yung mga natitira. Dahil ang Diyos, lahat na meron na. Lahat na may Bible. Tama po? Lahat na sa cellphone, sa YouTube, sa internet, laging may Word of God. Minsan hindi ko na rin nagugustuhan. Post sa social media ng mga verses. Pero wala naman sa church. Ano yun? Pakita. Palabas. No? Minsan, ang ganda ng mga messages ng ang Kristiyano na pinupost sa social media. Pero di naman maipaglaban yung kanyang pananampalataya. Kunting kalabit lang. Hindi na din sa taas. Huwag na natin gamitin ng kaaway. Kunting kalabit lang sa atin ang kung sino man, siya na tayong sumasama doon. Amen. Bakit? Nandun pa sa sekular, nandun pa sa kalakaran, at sa sistema ng mundo. Kaya mga kapatid, yung pagsamba natin sa Diyos, husay-husayan na natin. Yung pagsamba po, lahat ng uri ng pagsamba na ginagawa natin, hindi lamang yung pag-awit, ay husayan na po natin. Bakit? Wala ang mga makakapiling ng Diyos sa kanyang kaharian, walang ibang gagawin yan kung hindi sumamba. Ngayon kung dito, tinatamad ka ng sumamba, paano ka mapupunta doon? Doon, wala kang gagawin kundi sumamba. Nabasa niyo na po ba yung Revelation? Yung pahayag? 24 hours silang sumasamba, umaawit, nagpupuri sa Diyos. Ganon din po yung gagawin ng lahat ng mga mapupunta, tunay na Kristiyano na makakarating sa kaharian ng Diyos. Pero kung dito pa lang, ay tamad na tamad ka na. Sa lahat ng uri ng pagsamba, wala na tayong aanuhin kung anong uri ng pagsamba yung ginagawa natin. Lahat ng uri ng pagsamba na ginagawa po natin, ay tinatataparan mo na. Naiinip ka na. Paano doon? Paano sa langit? Baka sasabihin mo, diba? Doon na lang ako magpakasipag pag nasa langit na ako. Di ka sure. Kung talagang doon ka nga papunta. Eh kung dito pa lang, nakikita ka na ng Diyos, natamad ka na. Paano ka sasabihin mo? Palagay mo ba? Sasalubungin ka ng Diyos? Well done, my good and faithful servant. Eh kahit mo sa requirement nating tao eh. Sa requirement na lang natin or sa standard natin, magpakatotoo tayo. Halimbawa, ikaw yung may authority. No? Ay, wala nang authority. Sige, wala nang authority. Tapos nakikita mo yung tao na dapat ganito yung ginagawa niya. Anong masasabi natin? Yung tao na ito, magpaganyan din natin. Diba? Gumaganyan tayo. Kasi alam natin, wala sa standard eh. Standard pa lang natin yan. Paano yung standard ng Diyos? Tama po. Yung mga kapatid, mag-isip-isip ka. Pag araw ng pagsamba, tiyakin mo, sumasamba ka.
Hindi tayo naglalaro dito. At hindi tayo dapat nakikipaglaro. Dahil ang pagsamba po ay seryosong gawain sa Panginoon. Dahil sino yung sinasamba natin? Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari. Hindi nga natin siya nakikita, pero nakikita niya po tayo. Lagi ko itong sinasabi at noong pa, we always have an audience of one. Lahat ng ginagawa natin, may nakakakita niya. Lahat ng iniisip natin, laman ng puso natin, may nakakaalam niya. Maaaring dito, maitago po natin yan sa isa't isa. Pero sa Diyos, hindi. Hindi po natin yung maitatago sa Diyos. Kaya pag pagsamba yung gagawin mo. Amen po ba? Pag sinabing araw ng pagsamba, yun talaga. Kasi hiwalay na po dapat ang Kristiyano sa mundo o sa sistema ng mundo. Hindi nga, kaya nga sinabi sa Biblia, huwag kang aayon sa takbo ng mundo na to. Kaya nga, malaki dapat ang difference ng isang tunay na Kristiyano sa mga nasa mundo. Malaki po yung diferensya nila. Kung kitang-kita yung tunay na Kristiyano doon sa hindi tunay na Kristiyano, kaysa doon sa pinagtabi ang Kristiyano at hindi Kristiyano, hindi mo na masino kung sino yung Kristiyano dyan at hindi. Bakit? Pareho lang naman ang ginagawa yan eh. Tama po. Pareho lang naman. Di pa rin naman niya gini-give up kung ano yung dapat niya i-give up. Kayo sa mga sarili ninyo at ako sa sarili ko. Alam natin lahat. Kilala natin ang sarili natin. Alam natin, meron pa tayong hindi gini-give up sa Diyos. Tama. Meron pa tayong hindi sinusuko sa Diyos. Kailan po natin yan isusuko? Pag huli na yung lahat? Wala na. Huli na nga eh. Kailan po natin i-give up yan? Pag nandiyan na si Kristo, wala nang prayer na pakikinggan. Bakit? Andiyan na si Kristo eh. Nasa Isaiah, darating ang panahon. Wala nang magpapanggang manalangin. Ay, hintayin pa ba natin po yan? Habang ngayon na pinakikinggan tayo ng Diyos 24/7, magsipag kang manalangin. Magsipag tayo makipagniig sa Diyos. May ginagawa ka o hindi, kaya natin manalangin. Yung dapat yung mga nakahiwalay sa mundo, alam na yung oras niya na pakikipagniig niya sa Diyos. Dahil siya ay may relasyon sa Diyos, kailangan kakausapin ko yung Diyos ko. Dahil oras ko ito para sa Diyos ko. Yung mga ganyang bagay po ba? Kaya mo bang panindigan? Kaya na yun na ba talagang panindigan yung mga ganyang bagay? No? Yan po yung mga nasa secular pa. Kaya after nito, malilini mo yung sarili mo. Nasa secular ka pa o hindi. Ngayon, kung sa tingin mo, mas malaki yung konsyensya na nasa secular ka pa, kapatid, magsisi ka na. Simula noon hanggang ngayon, ang isinisigaw ni John at ni Jesus Christ, ano? Repent! Repent, for the kingdom of God is at hand. Nalalapit na. Yung paharian ng Diyos, magsisi ka na, kapatid. Kailan ka magsisisi? Di mo ba? Di mo alam. Bukas na pala siya darating. Pwede ba yun? Pwede. Kung kailan niya gustuin po, darating siya. Kaya ka hindi sinulat at hindi ipinaalam kung kailan po siya darating. Ay, lagi naman nila sinasabi, darating na si Kristo, hindi pa dumadating. Kaya sige na, gawin pa natin yung gusto natin gawin. Anong kasabihan sa mundo? Life is short. Enjoy your life here on earth. Diba? Sabi, maiksi lang ang buhay. Gawin mo lang gawin kung anong gusto mo. Tama, maiksi lang ang buhay. Pero mahaba po ang eternity. Baka nalilimutan natin yan. Maiksi ang buhay dito sa mundo. Pero yung eternal life, mahaba. Yung actually eternal life. Walang pagtatapos yun. Saan ka pupunta? Saan mo spend yung eternal life mo? Yes, nag-enjoy ka dito sa mundo. Paano yung life is short? Enjoy your life.
Gawin mo na kung ano gusto mo, kung ano makakapagpasaya sa'yo, gawin mo na. Malaya ka. Sabi sa Biblia, malaya tayong gawin. Pwede po tayo makarinig niyan. Totoo, sabi ng Bible, malaya tayo. Pero may sinabi doon, hindi lahat ng kalayaan ay dapat mong gawin. Lagi po natin kukumpletuhin yung mga sinasabi sa Biblia. Huwag tayong pagpuputol kung ano sinasabi ng salita po ng Diyos. Kukumpletuhin natin at uunawain natin yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung pinutol mo lang doon sa malaya ka. O ba sabi ng Bible, malaya ako. Eh may karugtong yun. Tama po. Kaya tingnan niyo yung mga tao ngayon. Life is short, ine-enjoy talaga nila yung buhay nila. Pasyal doon, pasyal dito, laro doon, laro dito. Kasi doon wala nang laro. O sige, maglaro ka ng maglaro dito. Ubusin niyo yung oras mo dito sa paglalaro. Tapos doon, maglalaro ka din. Ay, ikaw na lalaruin. Paglalaroan ka ng mga demonyo. Totoo po yun. Kasi di ba, naturalesa po natin mga tao, habang pag hindi mo pa nararanasan, parang hindi ka pa masyadong hindi ka pa masyadong, anong gusto ko sabihin? Hindi ka pa masyadong kumbinsido. Kasi hindi mo pa nararanasan Tama po? Ganyan tayo mga tao Hanggang hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa nakikita, hindi ka pa masyadong kumbinsido. O sige, gusto mong maranasan yon? Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Magpakaligaya ka dito sa mundo. Kapag ka hinahanap ka ng kapatid, huwag kang magpakita, magtago ka, sabihin mo ganito, magsinungaling ka. Sabihin mo busy ka. Masaya sa mundo Huwag mo na alalahanin ang gawain. Okay lang yan. Life is short Hindi ka pa nag-enjoy. Enjoy mo lang. Sige lang. Wala nang pipigil sa'yo. Bakit? Narinig mo na yung salita Tama? Wala nang pipigil sa'yo. Pero yung mga Kristiyano, may banal na spirito. Ngayon, ang problema, pag hindi mo pinakikinggan, ang banal na spirito na nasa iyo, talagang malaki problema ng Kristiyano na yan. Kaya huwag iiyak-iyak pagdating ng araw. Pagdating ng panahon, huwag iiyak-iyak. Yan po yung mga problema natin. Worldliness, secularism, pangatlo, pragmatism. Ano yung pragmatism? Kung ano yung nag-work, kung ano yung may resulta, yun ang sasang-ayunan. No. Kaya ito, kita mo, may resulta na. Dito tayo. Yun yung pragmatism. Kung ano yung nakikitaan nila, kasi ang tao, to see is to believe. Makita ko muna. Ganyan po yung mga tao. Kaya gusto lagi na resulta. Gusto lagi merong nakikita katunayan na nag-work nga yung bagay na yun. No? So, yun yung pragmatism po. Pang-apat, binibilisan mo na lang kasi mag-aalas 11 na. Pang-apat, relativism. Ano yung relativism? Ganito po yung relativism. Sa akin, totoo. Maaaring sa iba, hindi. Pero, pare-pareho lang naman yan. Nakarinig na kayo ng ganyan? Pare-pareho lang naman tayo ng Diyos. Iisa lang naman yan. Diba? Sasabihin pa yan sa atin Ito yung relativism. Sa akin totoo, pwede sa'yo, hindi. Yung paniniwala niya. Tapos sasabihin ba na muli, hindi, pare-pareho lang naman, isa lang naman ang Diyos. Si Kristo lang naman Diyos. Pareho lang naman tayo. Kinikilala natin si Yeso Kristo. Kinikilala natin siyang Diyos. Pareho lang tayo. Ay, hindi Hindi tayo pareho. Di ba yung ginagawa mo? Di ba yung ginagawa mo pagsamba sa Yeso Kristo, sinasabi mo, hindi
tayo pareho. Malayong malayo. Yung Kristo na sinasabi mo at saka yung Kristo na kilala ko. Amen. Kasi marami na tayong narinig na ganyan eh. Iisa lang naman yan. Ang katwiran kasi po nila, yung iba, kaya ayaw manampalataya sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil mapapalitan yung kanilang relihiyon. Na ayaw i-give up ang religion. Ay hindi, sarado ako. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. O, di mamatay ka nga na ganyan. Face the consequence. Hindi, totoo. Yun talaga yung mangyayari sa mga nagsasalita ng gano'n. Yung mga sinasabi nila, yung Jesus nila, tsaka yung Jesus natin, pareho lang. Paano po pareho? Dapat pareho tayo ng pagsamba. Dapat pareho tayo ng ginagawa. Kung talagang pareho yan. Kaya nga solus Christus, in Christ alone, sapat-sapat na si Kristo. Hindi mo kailangan lang kung sino. Hindi mo kailangan yung nanay niya. Actually, hindi niya nga nanay yun eh. Kaya nga, tinawag niya si Mary, diba? Babae. Nabasa niya na ba yun? Woman. Hindi naman niya nanay si, Mary. Yun ang katotohanan doon. Dahil siya ay Diyos. Hindi niya pala nanay, bakit pinagbuntis ni Kailangan niyang dumaan doon. Kailangan niyang maging tao para pagdaanan lahat ng sakripisyo, lahat ng pasakit, at maipako sa krus. Yun naman yun. Kung Diyos siya, hindi naman nauubra yun eh. Naisip niyo na po ba yun? Kung Diyos na siya, hindi nauubra yun. Diyos na siya eh. So, hindi pagkakamali. Diyos na Diyos pa rin siya. Nung nangyari sa kanya yun, na nagkatawang tao. Kaya nga tawag niya babae, woman. Hindi niya sinabing mama, inay, mami. Hindi natin kailangan nun. Kasi doon sa pinanggalingan natin, siya yung mediator daw. Tama? Natatandaan po ninyo? Solus Christus, in Christ alone. Kaya nga sabi ko kanina, wala na gagawin si Jesus Christ. Sapat na si Jesus Christ. Kaya nga sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kanino yung buhay? Kay Kristo. Sino yung daan? Si Kristo. Sino yung katotohanan? Si Kristo. Saan ka pupunta? Kay Allah. O kung kanino man. Nakuha po ninyo yung punto? Kaya hindi yan pare-pareho. Kaya kung sinabi nila, okay lang yan, pare-pareho lang naman yan. Huwag mo tatanggapin, lalo na kung very different talaga yung paniniwala at pananampalataya nila. Sa paniniwala at pananampalataya mo, bakit mo tatanggapin na pare-pareho lang yan? Ibig sabihin pala, sangayon ka doon sa ginagawa nila. Amen. Romans 12:2. Nagsampo natin. Roma 12:2. Ang sabi ko rito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at pagbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Anong sabi rito? Huwag tayo, sinasabi ko kanina, huwag na tayo umayon sa takbo ng mundo na ito. Magbago ng isip, baguhin na yung isip, renew. Kaya nga ang panalangin natin, Lord, renew my mind. Baguhin na yung isip ko. Bakit yung isip ang nagdidikta sa'yo kung ano gagawin mo at kung ano pinapaniwalaan mo? Tama ko ba? Kahit po sa science, daanin mo sa science, yung pa rin yan, yung utak ang nagdidikta sa atin kung ano gagawin po natin. O yung mga mag-aaral, nag-aaral, alam po natin yan, di ba? Kaya nga sabi, magbago na ng isip.
Manalangin ka at hingin mo sa Diyos na ang gusto mong hangarin sa buhay na to ay katulad ni Pablo na makilala ng lubusan si Kristo. Hangarin natin mabuti na makilala ang ating tagapagligtas. Nasa Kanya yung buhay, bakit hindi ka sa Kanya lalapit? Nasa Kanya ang buhay at katotohanan. Bakit hindi ka sa Kanya mananampalataya? Amen. Kaya nga po, very careful tayo sa mga doktrina. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, may doktrina itong pagtuturo natin ngayon. Kaya pinasimulan ko siya sa 5 solas. Amen. Ngayon, tatanungin ninyo, ano ba ang tamang doktrina? Diba? Natatanungin na ba yan sa sarili nyo? Ano ba yung tamang doktrina? Alam niyo kung ano tamang doktrina? Kung ano sinasabi ng Biblia. Yun ang tama. Amen. Kung ano nakasulat po dito, yun ang tama. Eh bakit gawa lang ng tao yan ha? Kaya nyo nang i-depend. Pag sinabihan kayo na yung Biblia, gawa lang ng tao yan. Kaya na mga kapatid. Kaya i-depende na ang Biblia ay gawa lamang ng tao, lalo na sa mga nag-training, inaasahan ko po na kaya na lang i-depende na ang Biblia ay gawa ng tao. Tama yun, gawa lang ng tao to. Amen. Tama yun, pero dapat kaya niyong i-depende doon sa pagsasabi sa inyo. Bakit ka maniniwala dyan? Gawa lang ng tao yan. Sulat lang ng tao yan. Sumulat yan, tao yan. Alam niyo ba itong Biblia na ito? Napakarami nang namatay para dito. Kung titignan po natin yung history ng Kristiyano, marami nang nagpakamatay at okay lang na mawala ang buhay nila, magkaroon lang ng Biblia noon. Like what I have shared yesterday, si William Tyndale, binasa niya ba yun? Hindi, nakakatamad, ang haba. Diba? Hindi niya binabasa yung mga ganong kahahaba. Sa totoo lang. Kahit Kristiyano, hindi babasahin yun. Bakit? Mahaba, nakakatamad basahin. Pero matututo kayo doon. Kasi history yun eh. Ano ginawa kay William Tyndale? Sinunog. Bakit? Anong kasalanan niya? Sinali niya sa English yung Bible. Eh marami nang mamatay dito. Ang panalangin ni William Tyndale bago siya mawala, Lord, buksan mo yung mata ng hari ng England noong panahon ngayon. Nangyari? Nangyari. Merong hari ng England noon na pinagutos niya lahat magkakaroon ng Bible. Namatay siya, hindi abruptly nasagot yung prayer ni William Tyndale. Pero nangyari yung prayer niya. Eh bakit hindi ka maniniwala dito? Ang dami lang nagbuwis ng buhay para dito. Bakit hindi ako maniniwala at mananampalataya sa mga nakasulat dito? Lahat ng mga nagbuwis na ng buhay para sa salita ng Diyos, maayos na yung kalagayan nila ngayon. Tayo ang hindi pa tayo sigurado. Tama mo ba? Tayo ang nanganganib pa. Akala natin kawawa sila. Hindi. Mapalad na po sila. Masaya na po sila. Yung mga, nagsakripisyo para sa Diyos, ha? Amen po. Kaya 5 solas. No? Kaya kailangan natin ng tamang doktrina. Yung nasa Biblia. Ano sinasabi ng Biblia? Amen. No? Ang buhay po natin dapat sumasang-ayon sa kalooban ng ating Diyos. No? So bilang pagkakaroon pa po ng tamang doktrina, dahil kasi dito tayo, ang mali yung pinaniniwalaan po natin, wala na eh. Tama po ba? At hindi lang tamang doktrina po yung gusto natin sabihin dito, kung hindi tamang pagsunod sa ating Diyos. Tamang kalingkuran sa ating Diyos. No? Si Jesus po yung ating Diyos, siya po yung tagapagligtas.
Sabi natin, solus Christus, in Christ alone. Hindi natin dapat pangibabawin yung prinsipyo natin. Kung hindi ang prinsipyo ng Diyos. Huwag mo pangibabawin yung paninindigan mo, kung hindi yung paninindigan ni Kristo. Amen. Sabi natin, solus Christus, in Christ alone. Pero minsan, hindi rin naman po natin ito nagagawa. Bakit? Maraming Kristiyano ngayon, ang gusto nilang mapakinggan ay kung ano yung pleasing sa kanilang mga pandinig. Ano yun? Paano yumaman? Tama? Paano magkaroon ng buhay na maalwan? Paano magkaroon ng buhay na masagana? Paano hindi magkakaroon ng sakit? May nakusulat ko sa Biblia, hindi ka magkakasakit, na hindi ka makakaranas ng pagsubok. May nabasa na po ba tayo nun? Pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Baliktad! Ang sinasabi rito, dadarang ka sa apoy. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag ka na magtaka kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok, ng mga kabigatan. Huwag mo nang pagtakan yan. Kasi talagang pagdadaanan yan ng isang Kristiyano. Amen. No. Kasi ngayon, sa panahon po natin ngayon, kung ano yung gusto ng tao, minsan nakabase tayo rin sa pagtuturo natin. O, ito, maganda to. Matutuwa yung mga tao dito. Masisiya sila kapag ito yung tinuro ko. Sa lahat ng mga nagtuturo, hindi po natin piniplis ang mga tagapakinig po natin. Sinong ipiplis natin? Walang iba. Diyos lang. Ay, ma-open siya. Ma-open na ako, ma-open. Ay, magagalit siya. Magalit na ako, magalit. Kung ikaliligtas naman nila, bakit hindi? Tama po ba? Kaya nga, sinasabi, open din po talaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ay, ayaw ko dyan. Nangaano yan, may personal. Ay, hindi. Dito tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, kung piling mo, pinapersonal ka, pasalamat ka, namumusap sa iyong banal ng spirito. Dahil gusto ka pa niyang ituwid. Tama po ba? Okay, kung wala ka na talagang nararamdaman, yun yung medyo delikado na. Wala ka nang pakialam, saan ka mapunta. Kaya nga yung kanina, balikan natin, wala nang pakialam sa spiritual niyang buhay. Mag-church o hindi, manalangin o hindi, magbasa ng Bible o hindi, okay lang. Pero ang tunay ng Kristiyano, hindi kinakalita ang gawin yung mga basic na yun bilang Kristiyano. Tama ba ba? Yung mga reading of the Bible po ba natin, nagbabasa po ba kayo? No? Hindi ko na kailangang i-check po kayo isa-isa kasi may nag-check na po sa inyo. Pero mas nakakaalam kung tayo po ay talagang sumusunod o hindi. Kaya napansin niyo ba kung chinecheck ko kayo? No? Hindi na rin. Yung mga nagpapasa ng devotion, napakadalang ka lang nila. Bahala na rin kayo. Magpasa kayo hindi. Hindi naman po para sa aking kalaguan yan eh. Ako gusto ko tumulong na maging lumago kayo. That's the only way that I can do to help you grow. Pero kung ayaw mo, ano pang gagawin ko? Naibigay ko na rin lahat sa'yo. Amen po ba? Kung pati pagpapasa ng devotion, kinatatawanan mo, saan ang ibig sabihin mo? Hindi ka nagde-devotion. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Tapos sabi mo, Kristiyano ka. Tama ka ba? Tapos sasabihin natin, in Christ alone. Grace alone. Pag sinabi natin grace alone sa biyaya ng Diyos, umaasa po tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi sa mga gimmick-gimmick. Sa iba po, di ba, kung napapansin po ninyo, wala naman sigurong masama doon. Pero ang napapansin ko nga, kapag ka may mga event, doon madaming tao.
So, paano mangyayari? Gimmick yun. Para dumami yung tao. No? Pero sabi natin, grace alone. Sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ang mangungusap doon sa mga tao para sila ay manambahan, para sila ay lumapit at pumasok dito. By grace. Anong dapat natin gawin? Manampalataya, magtiwala, manalangin. Ano sabi ko sa mga prayer warrior? Pag-pray pinalalabas ko ba kayo? Di na kayo lumalabas eh. Tama? Ano lang sinasabi ko? Pag-pray nyo lang yung mga upuan. Hindi ko lang alam kung pinag-pray ninyo. Dahil hindi ko na rin kayo chinecheck sa bagay na yan. Because those are small details na dapat alam na natin yan na ito yung gagawin ko. Kasi kung bawat lahat ng maliliit na detalye, sasabihan kayo, baka mairita kayo sa akin. Magalit pa kayo sa akin. Pero minsan, nagre-remind din po talaga ako. Nagpapaalala po talaga ako. Kasi nga sabi, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. So by grace, by the grace of God, mapupuno po ito. Huwag lang po natin tatanggalin yung part po natin. May bahagi tayo. Ang bahagi ng Diyos, wala na pong question sa Diyos eh. Kaya-kaya ng Diyos yan. Yung bahagi natin, yun po yung gawin natin. Amen? Take alone. No? We have been saved by grace through faith. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Yan po yung sinasabi doon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ngayon, minsan nangihina po yung mga pananampalataya po natin, di po ba? Nalalamig po yung pananampalataya po natin. Kaya ngayon, muli natin isiin, palakasin yung ating mga pananampalataya sa Panginoon. Solid Deo Gloria. Ano yung Solid Deo Gloria? To God be the glory alone. Walang angkinan ng kalwalhatian. Ang galing ni Pastor. Dahil sa kanya, dumami yung ano. Di po ba? Ang galing ni brother. Ang galing ni sister. Ikaw naman, tuwang-tuwa ka. Pero ang karangalan ng Diyos. Tama naman kung gumagaling talaga ang mga lingkod ng Diyos. Pero wag mong, araw talaga, magaling talaga. Hindi, kaya gumaling dahil sa Diyos eh. Tama po? Tayo po lahat, instrumento ng Diyos. Kung gumagaling po tayo, praise God. No? Gumagaling tayo, nadadagdagan po yung mga abilidad natin, nadadagdagan po yung mga talento natin. Bakit yan dinadagdagan ng Diyos? Para gamitin mo ng gamitin. Bakit? Napagkatiwalaan ka sa isa, pagkakatiwalaan ka pa niya sa marami. Hindi po ba kayo natutuwa sa ganon? Kahit saan kayo ilagay, pwede. Si sister, dalhin mo sa ushering, kaya niya. Dalhin mo sa worship, kaya niya. Dalhin mo sa prayer warrior, kaya niya. Dalhin mo sa evangelism ministry, kaya niya. Bakit? Pinagtiwalaan siya ng Diyos eh. Hindi mo ba kayo matutuwa sa ganon? Kahit saan ka dalhin, pwede ka. Walang problema sa'yo, kahit saan ka dalhin. Bakit? Pinagtiwalaan ka ng Diyos ng mga abilidad, ng mga gifts na yan. And then, the glory is not to you. Glory to God. Glory to God. Kasi po, uulitin ko, gagaling, there will come a time. Gagaling at gagaling din kayo. Halimbawa, kayo nagtitraining ngayon, darating yung panahon, kayo naman ang magtitrain sa iba, gagaling po talaga kayo. Habang tayo nagpapagamit sa Diyos, pinagkakatiwalaan po tayo ng Diyos. Kaya tayo gumagaling. Kaya tayo humuhusay. Amen. Kasi nakikita ng Diyos, kaya niya tayo pagtiwalaan. Darating po tayo sa punto ng buhay natin, marami tayong kayang gawin. Pero not glory to you, glory to God. Ang pasasalamat sa Diyos pa rin. Okay naman na na-appreciate po natin yung mga tao bilang pampalakas sa mga lingkod ng Diyos. Tama din naman po yun. Pero to idolize din, hindi na po tama yun. Huwag natin gagawing idol ang kung sino man.
Wala tayong ibang piniplis dito. Sabi nga po natin, kung hindi ang ating Panginoong Diyos lamang. Mababa po ako masyado. Dalangin ko, meron po kayong napulot, natutunan sa araw na to. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo. Dahil patuloy na pinapaalam mo sa amin ang mga ganitong salita mo. Muli mo kaming ginigising. Muli mo kaming pinalalakas. Muli mo kaming minomotivate at ini-inspire, Lord, para magpatuloy sa aming pamumuhay Kristiyano. Iba-iba ang nararanasan po namin. Iba-ibang pabigatan, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang dalangin. Pero salamat, God. Dahil sa'yo, kaya namin. Dahil sa'yo, alam namin. Dahil sa'yo, hahakbang kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, lagi mo po kami samahan. At nawa, O Diyos, yung mga napag-aralan po namin, hindi lang ngayon. Simula'y kami manampalataya sa iyo. Magising ang mga salita mo na ito sa puso at kaisipan po namin. Na lagi kami may gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Kung paano kami mabubuhay sa mundo na ito. Na wala kaming ibang naisindi. Katulad ni Pablo, wala kaming ibang hangarin sa buhay na ito. Kundi ang makilala ka ng lubusan, aming Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas. Salamat po nga marami sa iyo, God. Lagay mo yan, Lord, dito. Sundali mo yan po dito sa puso namin. Baguhin mo ang mga kaisipan na meron kami ngayon, Panginoon. Sa lahat ng mga hindi pa namin na isusuko sa iyo, minsan pa, sinusuko namin sa iyo. Lahat ng kahinaan, lahat ng kasamaan, lahat ng bisyo, lahat ng mga hindi magagandang bagay na meron pa sa aming mga sarili, ay amin pong sinusuko sa iyo. Ang dalangin namin, palaging managumpay ang banal ng Espiritu kaysa sa nais po namin. Salamat po ng marami, O Diyos. Nawa kaming lahat, Lord, dalangin namin. Simula sa araw na to, the pursuit of our life is you alone, our Lord Jesus Christ. Amen.